Mitsubishi Expander. Ang Mitsubishi Expander ay isa sa tinitingala ngayong modelo ng MPV car segment dito sa bansa. Ang pambihirang katangian at mga nilalaman na talagang mapagkakatiwalaan mo sa mahabang panahon. Isang Japanese brand manufacturer ang nagpakilala nito sa bansa mula sa unang bersyon na inilabas noong 2017 pa ay pumukaw at pumatok sa maraming commuter, fan lover at family driver. Ang pagiging matatag, dekalidad at maaasahan nito sa pang-araw-araw ang siyang nagustuhan ng marami dito. May 7-seater at 5 doors, malaking rear space compartment storage at ilang convenient features na nakapaloob dito. Hindi na rin magpapahuli pagdating sa mga safety sense at ilan pa sa mga makabagong teknolohiyang inilagay sa buong sistema nito. Mula 2017 at hanggang ngayon, ang paglago at pagpalo ng bentahe nito sa masa dahil sa kahit papano ay medyo afford na rin naman ng marami. At isa pa, hindi rin maipagkakaila ang angas ng disenyo nito. Kaya lakas din talagang makahatak ng mga buyer. Ngunit ano nga ba kaya ang meron sa modelong ito? Pagdating sa front face portion, dala pa rin ang magandang pormahan nito ng signature design ng dynamic shield front fascia ng Mitsubishi Motors. Sinamahan ng makabagong design ng LED type T-shape na headlamps nito, pati ang clearance light at daytime running light sa itaas na sobrang nipis ay ang angas talaga. Samahan pa yan ng mga front bumper grille and chrome C accent kaya tuloy bumagay at mas naging elegante ang datingan nito. Itong Mitsubishi Expander ay pinapagana naman ng 1,499 cubic centimeter na displacement capacity, naka 1.5 liter gasoline engine inline 4-cylinder, 16-valve dual overhead camshaft at may compression ratio na 10.0:1. Sabi ng maraming nakagamit sa modelong ito ay humahataw din pagdating sa arangkada o sa paahon na kalsada. At expressway ang performance na hindi rin talaga magpapahuli sa nakararami. May bore-in stroke size ito na 75 by 84.8 mm at gearbox na 4-speed. Ang transmission nito depende sa variant na pipiliin mo dahil may manual at automatic na klase ito. Na pagdating sa performance, ito ay kayang mag-produce ng maximum output level na 103 horsepower sa kada 6,000 revolution per minute at maximum newton meter of torque na 141 sa kada 4,000 RPM. Kaya naman ang average top speed nito ay kayang umabot ng hanggang sa 180 to 185 km per hour. Sulit na sulit sa mga akyating lugar dahil kahit naka 1.5 liter engine lamang ito ay hindi hirap humataw sa mga paahon na kalsada. Ang isa pa sa maganda rito mga kaibigan na pagdating sa katipiran ay maaasahan mo rin talaga ang multi-point fuel injected type na fuel system na may 45 liters na fuel tank capacity ay kayang kumonsumo ng 23 km per liter sa highway at 12 to 14 liters naman sa mga city ride. Na-enhance na rin kahit papano ang fuel consumption nito na lumalabang sa ibang brand competitor. Bukod pa dyan, itong modelo ay sagana din sa mga bagong features pangkaligtasan, seguridad, pagiging convenient, komportable at pagiging accessible. Sa maraming bagay, maging ang mga suspensions nito ay hindi rin tinipid at ang power brake na siguradong makakaasa ka sa lakas ng stopping force. Ginamitan ng ventilated disc type ang front braking system at drum brake type naman ang rear braking system nito. Sa pamamagitan din ng mga reliable suspensions ay kahit maidaan mo man sa malulubak o sa maraming mga humps o butas-butas na kalsada ay mapapanatili pa rin ang kalmado at banayad na pakiramdam habang idinadaan sa mga ganong klaseng kalsada. Ginamitan din kasi ng MacPherson strut sa front suspension nito at torsion beam with shock and coil spring naman ang rear suspension. Kaya makakaasa ka talaga sa komportableng pagsakay mo dito. Ang buong sukat naman ng gulong nito ay 205 by 55 R17, naka-tubeless tires at alloy na rin ang mags nito. Kung nalilitan ka pa sa size na yan, pwede mo pa namang i-convert ng hanggang sa size 18. Pagdating naman sa rear portion nito, makikita ang napakagandang design ng LED type na tail lamp nito ay may reflector na rin kasama sa ibaba. At dito sa pinakailalim ay makikita mo naman
ang kanyang spare tire at napakalaking compartment storage na pwedeng paglagyan ng ibang mga gamit na may kasama na ring maliliit na pockets sa mismong ilalim nito. Ang mga upuan na sobrang komportable na rin, may center armrest, foldable rear seats at adjustable na rin ang driver seats nito. May mga headrest sa front and rear at naka-fabric upholstery ang cover seat nito. Pagdating naman sa entertainment, makikita sa dashboard ang 7-inch display na monitor screen na detached screen na rin with Apple CarPlay and Android Auto. May kasama na ring Bluetooth connectivity at mga speakers sa front and rear. May USB and auxiliary input at FM and AM radio. Kaya talagang hindi ka rin mababagot sa napakahabang biyahe o aantukin man. Meron na rin itong mga navigation system at integrated 2D in audio. Ang multifunctional steering wheel nito na kung saan narito na rin ang mga pindutan o control ng ibang mga sistema pa dito. Bukod pa dyan, maganda at malakas na rin ang air condition system nito. Samahan pa yan ng aircon ventilator sa rear portion ay sobrang lamig na niyan kahit papano, kahit puno pa ang pasahero sa loob nitong sasakyan. At dito naman sa instrument panel, napakalinaw at sobrang informative, hindi na mahihirapan ang magmamaneho nito sa mga notification at indicator at mga sign na lumalabas dito gaya ng fuel warning light, digital odometer, electronic multi-trip meter, digital clock, tachometer at door ajar warning. Sobrang user-friendly. At para naman sa mga safety features nito mga kaibigan, ito ang magpapaganda sa isang sasakyan dahil dito ay mas nagiging kampante ka sa araw-araw na pagsakay. Nilagyan ito ng ABS o anti-lock braking system, isang sistema na nag-a-unlock sa mahigpit na kapit ng brake kapag biglaan mo itong nagamit sa hindi inaasang pagkakataon. Dahil dito ay maiwasan ang pagkadulas at bibigyan ka ng pagkakataong makaiwas sa kung anuman ang mababangga mo. Pangalawa ay meron na rin itong EBD o tinatawag na Electronic Brake Distributor. Gaya ng ABS sensor ay nakatutulong din ito na mapaganda at mas maging ligtas ang paggamit ng brake procedure. May stability control system na rin itong kasama. Isang pangkaragdagang safety features na rin para sa mga sasakay dito o sa magmamaneho na isang klaseng sistema na nagmi-maintain na din ng mas maayos na biyahe kahit pabago-bago man ang panahon at kalsada na yung dadaanan. Kung ikaw ang nagmamaneho ay ma-maintain mo ang stability o stable na pagdadrive sa sasakyang ito kahit pa maidaan mo sa malulubak, mababato o sa mga biglaang pagliko o pakurbadang kalsada. Meron na rin itong kasamang traction control system na tumutulong naman na mas maging ligtas at balanse ang pag-andar ng sasakyan sa oras na ito ay mapapadaan sa malulubak, matutubig at madudulas na kalsada. Dahil dito, kagaya ng stability control system ay ma-maintain na rin ng driver ang pagiging stable sa pagmamaneho sa mga ganitong klaseng sistema. May tinatawag na ring hill start assist control system na pangkaragdagang safety features pa. Ito ay para naman sa mga paahon o pababang kalsada na bagay namang gamitin sa Baguio o kaya sa Tagaytay. Lalo na kung ikaw ay mapapahinto sa mga ganong klaseng kalsada na sobrang tarik, ay mapapakinabangan mo talaga ang sistemang ito. Dahil dito, kahit na hindi mo na masyadong higpitan ang kapit ng brake, ay kusa na itong mag-i-stay sa posisyon na kung saan ito nakahinto pansamantala. At isa pa, may kasama na rin itong ISO Fixed Child Mounts, isang advanced safety features para mas maprotektahan naman ang mga kasama nating bata sa loob ng sasakyan. In general, kahit magkaroon pa ito ng pinakamalang pagbangga, mas protektado ang bata o baby na nakaupo sa upuan nitong sasakyan. At ang iba pa sa mga safety features nito na mapapakinabangan mo ay ang parking sensor with electric parking brake na makatutulong din naman upang maiwasan ang anumang sagian sa loob ng parking lot. May mga front and rear at passenger airbags na rin itong kasama with knee airbags o yung nakalocate sa tuhod ng driver ay may airbags na rin. May front and rear seat belts at child safety lock para naman sa mga bata nating kasama na laging nangungulikot ng mga lock ng pintuan ay delikado rin kung wala itong child safety locks. Meron na ring seatbelt warning para sa mga kasama nating nakakalimutang mag seatbelt
ay iwa-warning ang driver sa dashboard na may hindi gumagamit nito. Meron na ring crash sensor, front and side impact beams at engine check warning para mas mapaalalahanan tayo ng maaga kung nagkakaroon nga ba ng malfunction itong makina o may tendensing huminto sa kalsada. Kaya naman sa pamamagitan nito ay maidadala kagad natin sa pinakamalapit na service center. At bukod pa dyan ay marami pang ibang safety features nitong sasakyan. Pero ang pinakamalaga sa lahat para sa kaligtasan ng lahat ay ang pagiging alerto o pag-iingat na rin sa pagmamaneho. Alright. At para naman sa security features, syempre hindi makukumpleto yan kung wala ito. Ang central locking, isang sistema na naglalak o unlock sa lahat ng pintuan gamit lamang ang driver's side doors nito, na kung saan ay mamomonitor na rin ng driver kung anong pintuan nga ba ang hindi nakalak. Dahil din dito ay mas ma-maintain ang security nitong sasakyan. May engine immobilizer system na rin itong kasama. At itong Mitsubishi Expander 2023 model ay may 4 na klaseng variant na pwede mong pagpilian. Mula sa pinaka low end nito, ang 1.5 GLX manual transmission na nagkakahalaga ng 1,068,000 pesos. At ang sumunod naman dito ay ang 1.5 GLX automatic transmission na may kabuuang presyo naman na 1,128,000 pesos. At ang top variant nito ay ang 1.5 GLS automatic transmission na nagkakahalaga naman ng 1,198,000 pesos.